Sa ating pong Sunday School, pinag-aaralan po natin ang buhay po ni Pablo. So we were able na pag-aralan mula nung bago masave si Paul, bago siya maligtas, kung paano siya isang Pariseo na dedicated sa pag-aaral po ng batas. Si Pablo po, na isang apostol na tinawag ng Panginoon, bago po siya maligtas, siya po isang Pariseo na ang klaseng Pariseo ay isa siyang strictest kind of a Pharisee. Kumbaga, sa paggawa ng batas, ng batas ng Old Testament, ng Pentateuch, si Pablo po ay isang klase ng relihiyosong Pariseo kung saan bawat detalye ng batas ay kanyang sinusunod. So, ganun po klaseng karelihiyoso po si Pablo. Pero alam natin na kahit ganun siya karelihiyoso, ay dumating sa punto na pinersecute niya at pinagkukulong niya yung mga mananampalataya. And in fact, si Pablo po ay isa ding responsible sa pagkamatay po ng ni Stephen. At makikita po natin yan sa Book of Acts. Pero alam natin, sa Book of Acts po, nakadetalye kung paano si Pablo ay nakaranas ng salvation through kung paano siya kinumisyon ng Panginoon na magiging witness siya sa mga Gentiles, Jews, at sa mga kings. And then naalala po natin na sa buhay po ni Pablo, doon po sa inyo pong blue notebook, buksan niyo po doon sa chart. I don't know, wala pong page number. Pero ito pong chart na ito, magkaroon lang tayo ng review sa buhay po ni Pablo. Ito pong chart na ito po yung nagpapakita ng overview na naging buhay po ni Pablo. Kung gusto ko pong pansinin ninyo, yung gray bar, it represent when Paul was not yet converted. Yung hindi pa po siya ligtas. Around 28 years or 30 years po siya na nag-aral ng batas and probably namuno siya ng isang synagogue. Probably, and he was a candidate to be a member of Sanhedrin. Ang Sanhedrin po, ito po ay spiritual leader ng Jerusalem nung panahon po na yon. And ito pong bar na orange, hanggang yung mga colorful bars, it represent po yung buhay po ni Pablo after he got converted, around AD 33. At ito pong color orange, it represent po yung early ministry po ni Pablo. And most of this part ay hindi po ito nakasulat sa Bible. Ang assumption po natin, around 14 years po siyang nag-spend during the early ministry. And most of those years po, in-spend po niya sa Cilicia and Syria. Doon po yung hometown po niya. And after po noon, yung color orange na bar, ito po yung nagre-represent ng first missionary journey po ni Pablo. Kasama po niya si Barnabas. In Acts 13, sila po ay pinadala ng church at Antioch upang mag-start ng mga churches sa Galatia. At kung tatandaan po natin ang first missionary journey, nakapokus po si Pablo in evangelizing and establishing churches in the region of Galatia. At yung color green naman po, it represents the second missionary journey. At yung color blue, which around 6 years, it represents the third missionary journey. And right now, tayo po ay nasa third missionary journey. At kung bubuksan niyo po yung map number sa huli po, at the end, yung map 121, map 121, ito po yung overview ng third missionary journey ni Apostle Paul. Si Paul po, siya po ay member ng Church at Antioch. Paano natin nalaman na siya ay member ng Church at Antioch? In Acts 13, he was one of the elders of the Church at Antioch at isa siya sa pinadala. At yan po ang biblical pattern ng mission. Member ka ng isang church at ikaw ay pinapadala to the mission field at doon ka nag-start ng churches. Si Paul po ay member ng Church at Antioch at siya po ay pinadala. In fact, in the third missionary journey, ito pong map na ito, ang third missionary journey po, ito po ay nahati into 3 stages. Yung unang stage ay yung balikan yung mga churches in Galatia and Cilicia upang i-strengthen them. Ibig sabihin, yung mga na-establish ng churches before, binalikan ni Pablo upang palakasin, turuan muli, kung merong problema, ayusin. At yun po ang first stage ng third missionary journey. The second stage po ng third missionary journey, ito po ay nakapokus sa evangelizing or establishing churches in the province of Asia. Now,
ang Asia po in our time, ito po yung continent kung saan nakabilang ang Pilipinas. Pero nung time po ni Pablo, ang Asia po, ito po yung probinsya ng Roman Empire. Marami pong probinsya ang Roman Empire nung panahon po ng mga emperors, Roman emperors, and one of them is Asia. Doon po sa map ninyo, yung color orange, it represent po the province of Asia. In our modern day, yung Asia po right now is the modern day Turkey. Turkey, kung kayo po ay pupunta sa Europe, pwede kayo mag-visit doon, makikita niyo po yung mga old, for example po, yung Ephesus, it was an earth years ago, and at ito po ang Asia. Second stage po ng third missionary journey, nakapokus si Pablo, and actually nag-spend siya ng around 3 years at Ephesus in order na palaganapin ang Ebanghelyo ng Panginoon all throughout Asia. At doon po tayo natapos sa ating pong pag-aaral. Now today po, pag-aaralan natin, si Pablo po ay nasa Asia right now. Kung malolocate niyo po on the west coast of Asia, yung pong city of Ephesus. Yung nasa baba po ng Lydia, yung baba po ay Ephesus. Yan po ang capital city ng Asia. Kumbaga parang kung sa atin, dito po sa Pilipinas, kung halimbawa, Batangas, ang capital ng Batangas province ay Batangas City. So parang ganun po. Ang Asia po, ang capital po nito ay Ephesus, kung saan ang city of Ephesus po, a little background na pinag-aralan natin last week, they are dedicated sa worship of Diana or Artemis. Ang mga tao po sa Ephesus, mayaman sila dahil kilala sila, parang, ang Ephesus po ay parang Makati of our time. Doon po nakasentro yung business ng buong Asia. Huwag niyong isipin na ang Ephesus ay parang village, countryside ng bansa. No, ito po yung isang syudad kung saan maraming activity. At dahil sa pagyaman ng syudad na to, yung kanilang kasalanan ay lumaganap din. They were idolaters. In fact, na-unearth po years ago yung Temple of Diana, kung saan ito po ay one of the 7 wonders of the ancient world. Napaka malaki na templo po ito ng Diyos-Diyosan po nila. At dito po, going back in Acts 19, so open your Bible in Acts 19, dyan po tayo tumigil sa pag-aaral po natin sa buhay ni Pablo. In Acts 19, verse number 10, ang sabi po dito ni Luke, ang nagsulat po ng Book of Acts ay si Luke. Siya po ang nagsusulat po nito in order to record the history of the ministry of Apostle Paul. In Acts 19, Luke said here, "And this continued by the space of 2 years, so that all they which dwelt in Asia heard the word of the Lord Jesus, both Jews and Greek." Yan po ang naging impact ng stay ni Paul sa Ephesus. Hindi lamang sa Ephesus may mga na-save, may mga kumilala sa Panginoon, may mga nabago ang buhay, tumalikod sa kanilang idolatrous worship. Even in the other cities in Asia, all throughout Asia, dun po sa map ninyo, may mga churches po na na-establish. Probably one of them, among them, are the 7 churches that are mentioned in the book of Revelation. So, yan po ang naging impact ng ministry ni Paul. Now today, titingnan po natin yung continuation. We are in Acts 20. Titingnan po natin this morning, ano ang naging, after Ephesus, anong ginawa ni Pablo? Now in Acts 20, verse number 1, in Acts 20, verse 1, sabi po dito, "And after the uproar was ceased," dahil kung babasahin niyo po ang Acts 19, yung pong si Demetrius na silversmith na gumagawa ng mga para siyang kahon na pinaglalagyan ng idol na Diana, miniature figure ni Diana, naapektuhan yung kanyang business kasi yung mga tao tumatalikod sa idolaters worship. Dati sila nananambahan kay Diana, isang Diyos-Diyosa nila, may mga imahe sila, nasa-save sila, tumatalikod sila, nakikita nila na yung pala ay hindi ayon sa salita ng Panginoon. Kaya yung business ni Demetrius ay naapektuhan. Kaya ang ginawa niya, in-stir up niya yung buong bayan ng Ephesus upang dumugin, i-persecute yung simbahan po sa Ephesus. And by the way, mayroon pong naging simbahan sa Ephesus. At dito po, sabi ni Luke in Acts 21, "And after the uproar," referring sa Acts 19 uproar, "was ceased,
Paul called unto him the disciples and embraced them and departed for to go into Macedonia. Now, tingnan niyo po, gusto kong pansinin niyo yung word na disciples. Whenever you see the word disciples in the book of Acts, it indicates that there is a local church exists in that city. At ito pong mga disciples na ito, they are gathering, they were saved and baptized and immersed and baptized into the church. In the context, ito po ay sila po ay member ng Church of Ephesus. At dito, sabi ni Luke, which is nagsusulat po ng book of Acts, umalis daw si Pablo papuntang Macedonia. Now, tingnan niyo po ulit yung map 1-1. Saan yung Macedonia? Yung Macedonia po, ito po yung color orange, I think, dun sa upper left ng inyong map 1-1. Ito po yung Macedonia. Ito po yung modern day Greece right now. So kung familiar kayo sa geography ng Europe, alam natin na may mga peninsula ang sa Mediterranean Sea, and one of them is yung Greece. At ito pong Macedonia, dito siya bumalik. Now, ano ang history ng Macedonia? During the second missionary journey po ni Apostle Paul, nag-establish po siya ng mga churches sa Macedonia. Yung pong church at Philippi, church at Thessalonica, church at Berea, and other else. So, ang ginawa ni Pablo, pagkatapos ng 3 years niya sa Asia, yung may mga simbahan na established, bumalik sa Macedonia. Now, upang balikan yung mga churches noon. Now, tingnan niyo po ang 2 Corinthians 2. 2 Corinthians 2. 2 Corinthians chapter number 2, verse 12 to 13. 2 Corinthians 2, verse 12 to 13, sabi dito ni Luke, "Furthermore, when I came to Troas," yan po ay isang coast city ng Asia, upang dyan siya bago siya magbiyahe papuntang Macedonia, he stopped at Troas to preach Christ's gospel, and a door was opened unto me of the Lord, and I have no rest in my spirit, because I found not Titus my brother. But taking my leave of them, I went from thence into Macedonia." So, bago po siya magpunta sa Macedonia, nag-stop by siya sa Troas, kung saan meron din pong simbahan sa Troas. Now, gusto ko pong pansinin natin dito yung existing na simbahan sa Troas. Doon po sa map ninyo, of course, by the way, we're going to refer sa map all the time because we need to familiarize sa geography. Ang Bible po ay puno po ng places. So, in order to properly understand the Bible, kasi nung ako po'y bagong Kristiyano, whenever I read a city or place in the Bible, I just ignore it. And I realized and I found out that that's not a good thing. And kung properly natin pag-aaralan ng Word of God, we need to be familiarized. Ano yung Troas? Ano yung Ephesus? Ano yung Asia? So dun po sa map po ninyo, map 1-1, mapapansin niyo po on the upper part of Ephesus, doon sa upper left of Asia, yung coast city ng Troas. Yun po yung Troas na tinutukoy po ni Luke dito. The Luke the historian. Sabi ni Luke, si Pablo, bago siya pumunta ng Macedonia, he stopped at Troas. At yung Troas po, meron din pong simbahan po doon. We're going to see that later on. At after niya magstay sa Troas, he traveled by a ship papuntang Macedonia. So nagbiyahe na po siya papuntang Macedonia. Probably he stopped at Philippi. Now in verse number 2 and 3, going back in Acts 20, so we're going to study Acts 20 verse by verse. In Acts 20 verse 2 and 3, now, ang sabi po dito, "And when he had gone over those parts and had given them much exhortation," repairing yung mga churches sa Macedonia, "he came into Greece, and there abode 3 months, and when the Jews laid wait for him, as he was about to sail into Syria, he purposed to return through Macedonia." So what the historian is saying here is when Paul went to Macedonia, he went to Greece. Yung Greece po na tinutukoy doon ay yung po yung province of Achaia. Going back sa mapa po natin, dito po color blue na map, ito po yung Achaia. Now, ito po, dito kung kayo ay familiar sa history ng world history, probably napakinggan nyo na yung mga city of Athens, the Athenians,
yung mga Corinthians, yung mga Sparta. If you're aware sa world history, dito po sila sa Achaia. And in fact, may mga simbahan po na re-establish dito during the second missionary journey. Ang sabi ni Luke, the historian, after Paul went to Macedonia, he went to Greece, and after that, he returned through Macedonia. So doon po sa map ninyo, nakikita niyo po yung arrow. One is going to Corinth or to Achaia, and he went back to Macedonia. Kaya po yung mga arrow ay bumalik po siya sa Macedonia. So that's what happened. Now, ito pong gusto ko pong tingnan natin, bakit si Pablo nagbiyahe sa Macedonia and Corinth? What is his purpose? Now, yun po ang focus ng ating pag-aaral dito. One of the purposes of his trip was to gather offering for the brethren in Judea. Now, it is hard to understand the book of Acts if we don't know what happened nung panahon po ni Pablo. Going back in Acts 11, tingnan niyo po. Ito po ay years bago po mangyari yung binabasa natin in Acts 20. Balikan po natin for a while yung Acts 11 verse 28. Sino po ang gustong bumasa? Anyone with... Yeah, Atilot. Pwede po bang pakibasa, Atilot? Acts 11:28. Acts 11 verse 28. And there stood up one of them named Agabus, and signified by the Spirit that there should be great dearth throughout all the world, which came to pass in the days of Claudius Caesar. So thank you po, Atilot. Now, in order to properly understand the book of Acts and all other Pauline epistle, we need to understand the worldwide event that happened nung time ni Pablo. Meron pong naging taggutom all throughout the Roman Empire. And the worst affected province or city was Judea, kung saan na doon po yung Israel. Now, tingnan niyo po, si Prophet Agabus, minention niya na magkakaroon ng drought or taggutom sa buong mundo, referring po sa Roman Empire. Buong sinasakupan po ng Roman Empire. At dito, one of the most affected city is yung pong Jerusalem or the province of Judea. Now, anong impact po nito? Remember, one of the churches na established during the time of Christ, one of the churches that were established, ay yung pong simbahan sa Jerusalem. At dito, si Pablo, one of the purpose po niya kung bakit siya nagbiyahe ng Macedonia, yung nabanggit natin kanina, nagbiyahe siya ng Achaia. Bakit niya binalikan yung mga churches niya is for the purpose na i-gather niya yung mga offering ng mga churches. Mga churches na yung mga offering na yon ay dadalhin ni Pablo, ni Paul, papuntang Jerusalem upang maging provision ng mga brethren in Jerusalem. Now, tingnan niyo po in 1 Corinthians 16. Tingnan niyo po. In 1 Corinthians 16, and by the way, ito pong 1 Corinthians, ito po ay sinulat ni Paul when he was in Ephesus. Kanina po, nabanggit natin, bago siya magbiyahe papuntang Macedonia, Achaia, and bumalik sa Macedonia, he was in Ephesus. At nung habang si Paul ay nasa Ephesus, sinulatan niya ang mga taga-Corinth, the church at Corinth. Ito po ang babasahin natin. Ano ang nilalaman ng sulat ni Paul? Now, tingnan niyo po, in Acts 16:1, now concerning the collection for the saints, as I have given order to the churches of Galatia, even so do ye. Upon the first day of the week, let every one of you lay by him in store, as God hath prospered him, that there be no gatherings when I come. Sabi ni Pablo, pupunta ako sa inyo, mag-prepare kayo. Verse 3, and when I come, whomsoever ye shall approve by your letters, then will I send to bring your liberality unto Jerusalem, and if be meet that I go also, shall go with me. Now I will come unto you when I shall pass through Macedonia, for I do pass through Macedonia. Verse 6, and it may be that I will abide, yea, and winter with you, that he may bring me on my journey whithersoever I go. So, dito, si Pablo, bago pa man siya magbiyahe, papuntang Achaia, which is, ang Corinth po ay nakalocate sa Achaia. Sabi ni Pablo, church at Corinth, maghanda kayo ng mga offering. Katulad na nabanggit ko sa inyo, we know na merong taggutom at worst affected ay yung mga kapatid natin, mga mananampalataya natin nasa Jerusalem. Kaya ang gawin nyo, sabi ni Pablo sa kanyang sulat,
Every first day of the week, mag-gather na kayo ng offering ninyo. Para pagdating ko dyan, kukunin ko na lamang at dadalhin na lamang ko yung offering ninyo papuntang Jerusalem. At that's 1 Corinthians 16. Now, anong reason bakit kailangan ni Pablo mag-gather ng offering? Because of the worldwide famine during the time of Paul. Just imagine, yung kapwa mananampalataya ay walang makain because dahil merong taggutom, tagtuyo. At it triggers Paul at yung mga early churches na tulungan yung church at Jerusalem. Now, another verse in 2 Corinthians, tingnan nyo po. So, 2 Corinthians 8, 2 Corinthians chapter 8, ito naman pong 2 Corinthians, ito po ay sinulat ni Paul when he was in Macedonia. Bago siya pumunta sa Achaia, sinulatan uli niya ang simbahan sa Corinth. 2 Corinthians 8, 1-9, sabi dito ni Paul, "Moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia, how that in a great trials of affliction, the abundance of their joy and their poverty abounded unto the riches of their liberality. For to their power I bear record, yea, and beyond their power they were willing of themselves." Now, ang sinasabi po dito ni Paul, habang siya ay nasa Macedonia, remember, galing siya ng Macedonia, pumunta siya ng Achaia, and then bumalik siya ng Macedonia. While he was in Macedonia, bago siya pumunta ng Achaia, sinasabi niya sa Corinth Church, itong mga taga-Macedonia, kahit sila'y may taghirap, kahit sila'y mahirap din, nagawa nilang magbigay ng mga offering para maging tulong sa church at Jerusalem. Kaya sabi ni Paul, wait, Corinth Church, dapat maging ganun din kayo sa pagtulong natin sa Jerusalem Church. Kasi yung Jerusalem Church, they were affected by the famine. So, binigyan ni Pablo na example na ang mga taga-Macedonia na kahit sa kanilang gutom, kahit sa kanilang taghirap, nagawa nilang tumulong. Remember in the book of Philippians, "But my God shall supply all your needs." Ang context po noon, ang mga taga-church at Macedonia, they are generous to help the other brethren. Kaya sabi ni Pablo, dahil kayong pagbigay, "My God shall supply all your needs." That's the context of that verse. At dito yung 2 Corinthians chapter 8, sinasabi ni Paul, while he was here, papunta na siya ng Macedonia, ng Achaia, sabi niya sa Corinth Church, mag-prepare kayo ng offering. Kasi pagdating ko dyan, naka-prepare na yung offering para madadala na natin sa Jerusalem. Going back in 2 Corinthians 8, in verse number 4, "Praying us with much entreaty that we would receive the gift and take upon us the fellowship of the mystery to the saints," referring sa saints sa Jerusalem. "And this they did, not as we hope, but first gave their own self to the Lord and unto us by the will of God. In so much that we desired Titus that as he began, so he would also finish in the same grace also. Therefore, as ye abound in everything, in faith and utterance and knowledge, in all diligence and in your love to us, see that ye abound in this grace. I speak not by commandment, but by occasion of forwardness of others, and to prove the sincerity of your love." What Paul was saying here na, Corinth Church, ipakita ninyo ang inyong pag-ibig sa ating mga kapatid sa Jerusalem. Ipakita ninyo yung sincerity ng inyong pag-ibig. Itong mga taga-Macedonia, nung ako ay pumunta, they are more than willing to give. Na kahit mahirap din sila, meron silang ibinigay para sa church at Jerusalem. How much more kayo? Now, tingnan niyo po ang 2 Corinthians 9, 1-4. Referring to the same context. Now, tingnan niyo po. 2 Corinthians 9, 1-4. "For as touching the ministering to the saints," referring pa rin dun sa saints in Jerusalem na nakakaranas ng tagutom, "it is superfluous for me to write to you, for I know the forwardness of your mind, for which I boast of you to them of Macedonia, that Achaia was ready a year ago, and your zeal was provoked very many." What Paul was saying here, nandito ako ngayon sa Macedonia, at alam nyo, mga taga-Corinth, ibinalita ko na years ago pa lang, nakaprepare na yung inyong tulong dun sa church at Jerusalem. Kaya, yung mga taga-Macedonia, they were provoked, meaning, they were provoked to give also. Dahil, nung binanggit ko na kayo ay magbibigay,
yung mga taga-Macedonia, nagbigay din sila ng tulong sa church at Jerusalem. Tingnan niyo po, verse 3. Yet Abba sent the brethren, lest our boasting of you should be in vain in this behalf, that as I said, ye may be ready, lest haply, if they of Macedonia come with me and find you unprepared, we that we say not ye, should be ashamed in this same confident boasting. So what Paul was saying here is, Corinth Church, nabanggit ko na sa mga taga-Macedonia na naghanda na kayo ng ibibigay sa Jerusalem Church. Kaya, wag niyo akong ipahiya. Kasi pupunta kami dyan, probably kasama ko yung mga taga-Macedonia, at kung makita nila na hindi kayo handa sa pagbibigay, ang sabi ni Pablo, makita kayong unprepared, it should be ashamed in the same confident of boasting. Now, tingnan niyo po, gusto ko pong pansinin ninyo yung verse 7, in the same context. Verse 7 of 2 Corinthians 9, every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Paul was saying to the Corinth church, you know what? You don't give grudgingly or para kayong napipilitan. Kundi magbigay kayo ng bukas sa puso. Dahil, sabi ni Pablo, ang Diyos ay minamahal ang nagbibigay ng magalak. So yun po ang context po nito. Now, tandaan po natin, in every verse of the scripture, we need to properly understand the meaning of it, the interpretation of it, the context of it. At ang context po nito ay yung pong pagbibigay sa Jerusalem Church. Now, kung mapapansin ninyo, Corinthian Church was involved in giving to the brethren in Jerusalem. The Macedonian Church, yung pong mga Macedonian Church, sako po niyan yung Philippi Church, yung Thessalonican Church, yung Berean Church, they are the Macedonian, tinutukoy po dito ni Pablo. And so what happened is, so anong nangyari, dito pa lamang sa Asia, sinulatan niya na ang Corinth Church, maghanda kayo. And when he was in Macedonia, he wrote the 2 Corinthians upang sabihin uli, maghanda kayo kasi papunta na ako dyan. And nung siya na dito na sa Corinth, kinuha niya na yung offering na hinanda ng Corinthian Church. Now, going in Romans 15, in Romans chapter 15, now, ang tinitingnan po natin right now is paano tumulong yung mga churches sa Jerusalem Church na nakakaranas ng worst famine at wala silang makain at yan po ang nararanasan nila. Now in Romans chapter 15, now by the way, ang book of Romans po, ito po ay sinulat ni Pablo while he was in Corinth. Remember, he was in Asia, Macedonia, and he was in Achaia. At sinulat po niya yung book of Romans na ating nasa Bible po right now when he was in Corinth. So yan po ang context nun. Nung siya ay nasa Corinth, in Romans chapter 15, verse 25 to 26, tingnan niyo po, Romans 15, verse 25 to 26, ito pong sabi ni Pablo, but now I go unto Jerusalem to minister unto the saints, referring dun sa kanyang ibibigay na tulong. Pupunta ngayon ako sa Jerusalem, nandito ako sa Corinth, at ako'y papunta ng Jerusalem upang mag-minister sa mga mananampalataya doon. Verse 26, for it had pleased them of Macedonia and Achaia to make a certain contribution for the poor saints which are at Jerusalem. So what Paul was saying here, nandito ngayon ako sa Corinth, sinulatan niya po ang simbahan sa Rome. Ang Rome po ay nasa around here, another peninsula na nasa Macedonia, nasa Mediterranean Sea. Sinulatan po niya yung mga churches at Rome na sinabi niya, hey, mga taga-churches at Rome, yung mga taga-Macedonia, yung mga taga-Achaia, sila ay nagbigay ng contribution para sa mahihirap na mga mananampalataya in Jerusalem. At ako ay papunta ngayon ng Jerusalem. So, even in the book of Romans, binanggit yung famine na nararanasan ng Judea. Now, anong implication nito sa atin? Ano ang matututunan natin dito? Now, tulad ng nabanggit ko po sa inyo, we cannot properly understand, for example, yung book of Philippians. Na paano binanggit ni Pablo na, yes, sometimes kiniklaim natin to, kiniklaim natin na, but my God shall supply our needs. Going back tingnan niyo po ang Philippians.
Now we're drawing some truth about sa ating nakita na gusto ko pong makita natin ito na in Philippians chapter 4, verse 19. Philippians 4:19, "But my God shall supply all your needs according to the riches in glory by Christ Jesus." Ito pong verse na to ay napakasikat na verse in terms na pagka ang Kristiyano may pangangailangan, alam natin na ang Diyos ay magpo-provide ng ating mga pangangailangan. Yes, totoo po yun. Pero gusto ko pong tingnan natin na, wait, ano yung background ng verse na to? Ano yung background ng verse na to? Sino yung mga taga-Philippians? Anong klase silang Kristiyano? Sila yung Kristiyano na kahit sila ay nakakaranas ng taghirap, ay kaya nilang magbigay sa kapwa mananampalataya. Kaya ang sabi ni Pablo sa kanila, alam nyo, dahil sa inyong pagbibigay, na kahit kayo ay mahirap, according sa 1 Corinthians, 2 Corinthians, nagawa nyo magbigay ang ating Diyos. Ang aking Diyos, but my God, ang aking Diyos, ang magsusupply ng inyong mga pangangailangan. Now, yes, we can claim this verse, pero ang tanong, tayo ba ay katulad ng mga taga-Philippians? Tayo ba ay meron ba tayong pagbibigay sa mga may hirap? Now, referring po ito sa may hirap na Kristiyano. Now, pwede natin, and sometimes we claim this verse not knowing the context, not knowing anong klaseng mga mananampalataya ang tinutukoy dito ni Pablo. And that's the writing, paano natin nahawakan ng scripture. We need to understand ano yung context ng bawat verse. At dito, in the book of Philippians, and other book like Romans, 1 and 2 Corinthians, nabanggit yung offering. Anong context ito? Yun po yung worldwide famine. Kaya po ang third missionary journey, hindi lamang po ito nakafocus na mag-establish ng churches in Asia. Another purpose po ni Pablo sa kanyang paglalakbay na ito ay mangolekta ng offering sa mga churches. Nangolekta po siya sa mga churches in Galatia, and probably in Asia, and in Macedonia, Achaia and Macedonia. At siya po ay nagbiyahe na papuntang Jerusalem. Pakikita niyo po, we're going to see that later on. At dun po ibinigay ni Pablo yung offering. Bakit? Dahil po yung mga mananampalataya po dito sa Judea, may mga churches po dito, nakakaranas sila ng taggutom. Imagine niyo, probably hindi natin nararanasan ang taggutom in our time. Pero imagine niyo, walang ani ng trigo. Wala silang flour, walang oil, walang makain. At in order na masustain yung kanilang buhay, yung mga churches across Mediterranean ay tumulong sa kanila. And that's the pattern na makikita natin dito. Now, and that's one thing na gusto kong tingnan natin. Now ang tanong, anong truth or principle na makukuha natin dito? Now, tandaan niyo po, ang ating Diyos ay mahal ang nagbibigay ng magalak, according sa 2 Corinthians. Now, pero tandaan niyo po, in giving, we must be guided by the principle of the Scripture. Ibig ba sabihin, Brother RJ, kapag ako ay nagbabiyahe, tapos merong kumakatok sa akin may hirap, ay magbigay ako palagi? Now, tingnan natin po. Tulad na nabanggit ko po sa inyo, nakita natin na yung mga mananampalataya, they are generous in giving. Pero tandaan niyo po, in our giving, we must be guided by the principle of the Scripture. Hindi po lahat ng tao ay nararapat bigyan. Bakit? Tingnan niyo po ang 1 Timothy 5:8. Now, we need to be guided by the Scripture. Kasi ito pong mga verse na ito na nabanggit ko kanina, in giving. Ito po ay ginagamit minsan to abuse the Christians. And sinasabi na magbigay ka, pero wait, we must be guided by this principle. One of the principle that we need to see is in 1 Timothy 5, verse 8. Tingnan niyo po ito. 1 Timothy chapter 5, verse number 8. Now, sino po ang nakakita? May request na basahin. Sister Tricia, can you read 1 Timothy 5:8? 1 Timothy chapter 5, verse 8. But if any provide not for his own, and especially for those of his own house, he hath denied the faith and is worse than infidel. Now, ito po ang one of the principle of the Bible.
If any provide not for his own, especially for those of his own house, he had denied the faith and is worse than infidel. Mas masuklam pa sa hindi Kristiyano. Ang ibig sabihin, ang tinutukoy po dito ni Pablo, siya po ang sumulat ng 1 Timothy, kung ako halimbawa tatay, at ako may responsibilidad para i-provide yung pangangailangan ng aking asawa, ng aking mga anak, pero hindi ko ginagawa. Kahit ako'y Kristiyano, pero hindi ko ginagawa. Imbes na ako yung magtrabaho, hindi ako nagtatrabaho. Imbes na ako yung magbigay sa kanila ng kanilang pangangailangan, hindi ko ginagawa. Anong sabi ni Pablo? If any provide not for his own, kung meron sa inyo na hindi nagpo-provide sa kanyang sariling, referring po to sa sariling pamilya, and especially for those of his own house, especially sa kanyang tahanan, he had denied the faith. Kahit sinasabi niya na siya'y Kristiyano, pero hindi niya pinuprovide yung pangangailangan ng kanyang pamilya, he denied the faith. And worse than an infidel, mas masuklam pa siya sa hindi Kristiyano, sa hindi mananampalataya. Na ano ang makikita natin dito? Kung halimbawa ako, tatay, hindi ako nagtatrabaho. Pero yung aking mga anak at yung aking asawa, ngayon, dahil hindi ako nagtatrabaho, wala silang pangangailangan, wala silang provision. Na ang tanong, kayo Kristiyano, nakita nyo may mahirap na nanay at mayroong mahirap na anak, bibigyan nyo ba siya? Pero wait, sino yung responsible na mag-provide ng pangangailangan? Nakita nyo po na yes, pwede tayong magbigay. Yes, God loveth a cheerful giver. Wala pong masama po doon. Pero we must be guided. Sino dapat ang taong magpo-provide dun sa mahirap na nanay at mahirap na mga anak? Yung tatay. Pero kung ako, halimbawa, hindi ako nagpo-provide sa kanila, pero sinasabi ko, magbigay naman kayo. God loveth a cheerful giver. Wala na kaming makain, pero hindi ako nagtatrabaho. Do you think it's biblical? No, it's not. So, nakita niyo po yun na, wait, kung titingnan natin yung isang sitwasyon ng mahirap na Kristiyano, bakit siya mahirap? And we found out na, wait, yung dapat mag-provide ay hindi nagpo-provide sa kanya, patok magbibigay. So nakita niyo po yun na tandaan niyo po, yes, hindi po masamang magbigay. We understand yung churches in Macedonia, Corinth, Galatia, nagbigay sila not grudgingly, kundi kundi sa kanilang puso nagbigay sila. Pero wait, tingnan natin, yung bang bibigyan ko, wait, sino ba dapat ang mag-provide ng kanyang pangangailangan? Dahil sabi ng 1 Timothy 5, kung yung tatay ay hindi nagpo-provide sa kanyang pangangailangan ng mga anak, ng kanyang pamilya, he denied the faith. And he's worse than infidel. Another principle na tingnan natin in 2 Thessalonians. In 2 Thessalonians, yes, God loveth a cheerful giver. Yes, we need to help the poor saints. Pero wait, we must be guided by this principle. Because we can be abused. We can be abused. In 2 Thessalonians, basahin po natin, sino po ang nakakita, may request na basahin yung 2 Thessalonians 3, verse 10 to 12. Yes, Cham. 2 Thessalonians 3, 10 to 12. For even when we were with you, this we commanded you, that if any would not work, neither should he eat. For we hear that there are some which walk among you disorderly, working not at all, but are busybodies. Now them that are such we command and exhort by our Lord Jesus Christ, that with quietness that they work and eat their own bread. Okay, gusto kong tingnan natin ito. Ito po yung sulat ni Pablo sa church at Thessalonica. Ang sabi ni Paul, kung meron sa inyo, church at Thessalonica, na Kristiyano, na member ng church, na hindi nagtatrabaho, ay huwag pakainin. And that's the biblical principle. Pag ang isang tao po ay hindi nagtatrabaho, hindi dapat siyang pakainin. That's what we see in the scripture. Paul said, if any would not work, ang ayaw magtrabaho, neither should he eat. Now, ano ang application na makikita natin? Now, nakita natin yung mga mananampalataya in Macedonia, Galatia, Achaia, they are generous sa pagtulong sa saints at Jerusalem. Yes, that's a biblical pattern na kailangan nating gayanin. Pero what if ako yung mahirap na saints, pero ako hindi nagtatrabaho?
Kaya ako mahirap, hindi ako nagtatrabaho, pero Kristiyano ako. Ngayon, bibigyan niyo ba ako? Na pwede naman ako magtrabaho, pwede naman ako mag-apply ng trabaho, pero tamad ako, irresponsable ako. Hindi ako nagsisikap. Dahil sa akin hindi pagsisikap, hindi pagtatrabaho, mahirap ngayon ako. Ako ay kabilang doon sa mga poor saints na nakita nating tinulungan ng mga churches. Now, ang tanong, are you going to give and violate 2 Thessalonians chapter 3? Kasi napakalinaw po dito, kung sabi ni Paul, if any would not work, kung ayaw niyang magtrabaho, neither should he eat. Verse 11, 2 Thessalonians 3:11, for we hear that there are some which walk among you disorderly, working not at all. Hindi sila nagtatrabaho at all, but are busybodies. Now them that are such, we command and exhort by our Lord Jesus Christ. Inuutosan namin yung mga Kristiyano hindi nagtatrabaho, that with quietness they work and eat their own bread. Ibig sabihin, kainin nila yung kanilang pinagtrabahuhan. Yung kanilang pinagtrabahuhan, yun ang magpo-provide sa kanilang pangangailangan. Now, ang tanong, nakita natin na, cheerful giving. Pero wait, we can violate 1 Timothy 5 and we can violate 2 Thessalonians 3. So, nakita niyo po yung principle na ating tinitingnan. Yes, ang Panginoon, mahal ang mapagbigay. We cannot deny that from the Scripture. Pero kailangan nating mag-guide ng other principle of the Scriptures. Kasi tandaan niyo po, yung for God loveth a cheerful giving, it is being used by some groups, some churches, in order to gather money. They use that verse not knowing the principle of the Scripture. So, I hope na makita natin yung katotohanan ito. Now, anong qualification para tulungan yung Kristiyano? And one of the thing is, halimbawa, one of the example in 1 Thessalonians, makikita niyo po in 1 Thessalonians 5, in 1 Timothy 5 rather, inutusan ni Pablo si Timothy. Si Timothy po ay nagpapastor ng church at Ephesus nung time po na sinulat niyang 1 Timothy 5. Sinabihan niya na yung mga widow, indeed, ang tulungan. Bakit? Bakit ang mga widow? Nung panahon po ni Pablo, yung mga kababaihan po, pag ikaw ay namatayan ng asawa, wala ka ng provision. I mean, parang end of your, hindi naman end of life, kasi wala na siyang, hindi naman nakakapagtrabaho yung babae that time. Ang mga kababaihan that time, umaasa siya sa provision ibibigay ng kanilang asawang lalaki. Kaya ang sabi ni Pablo, if may widow indeed, sila ang tulungan. So anong principle nun? Yes, mahirap yun. Pero wait, wala talaga silang, hindi nila binabiolate 1 Timothy 5, hindi nila binabiolate yung 2 Thessalonians 3, pero talagang mahirap sila, yun ang tulungan. So nakita niyo po na sa pagbibigay natin, we need to be wise. Kasi we can be abused. If you are generous, pero kung nakita mo na inaabuso ka na and you're violating the Scripture. And by the way, if you are a Christian who is generous, but you don't apply yung 1 Timothy 5 at 2 Thessalonians 3, you're violating this verse. Ano po example niyon? Kung ako, halimbawa, church member ako, pero hindi ako nagtatrabaho, pero ako yung humihingi, tulungan mo naman kami. Kung ako bibigyan mo, you're violating this verse. Because kinukonsinti mo na wag akong magtrabaho. So it's hard to decide that thing because we all experience that. Pero the thing is, we need to be guided by this book. This is the Bible, this is the manual of our life. At ang Bible po, hindi lamang po ito pang spiritual, ito po ay pang lahat ng ating buhay ay dapat naka-align dito. So, pero one thing na nakita natin in Acts, going back in Acts 20, nakita natin na the good thing here is yung mga churches in Macedonia, Achaia, Galatia, at even binalitaan pa niya yung church at Rome, they are full force na tulungan yung mga saints at Jerusalem.
dahil sa kanilang famine na naranasan, they are worthy na tulungan. So that's one thing. Now, and next week probably, titingnan po natin yung the rest na nangyari in Acts 20. What happened here is, nagbiyahe na po si Pablo, dala-dala niya na yung mga offering ng mga churches na to. Nagbiyahe po siya papuntang Troas, Miletus, at pabalik po siya ngayon ng Jerusalem. At dun po, fast forward tayo, dito po nahuli na si Pablo. Meaning, nakulong po siya ng 2 years sa Caesarea Maritima, nakulong siya ng 2 years sa Rome, at yun po yung end ng Book of Acts. And we're going to see what happened next. Of course, ang ating goal po dito. Now, the reason we're studying the life of Paul is, the reason why we're studying the life of Paul is because most of the New Testament is about Paul. Yes, of course, the Lord Jesus Christ is the primary subject of the Bible, yes. Pero we need to understand the life of Paul in order na kung halimbawa babasahin mo ang halimbawa Philippians chapter 4, alam natin yung context. Halimbawa, but my God shall supply all your needs. Ito ba ay pwedeng i-claim ng tamad na Kristiyano? Definitely no. Ito ba ay pwedeng i-claim ng madamot na Kristiyano? Definitely no. Kasi yung mga Philippians, kaya nilang magbigay, kahit mahirap sila, nagbibigay sila. And that's why, but my God shall supply your need. So, now, the reason inaaral natin ang buhay ni Pablo is so that when we encounter yung mga verses na katulad nung sa 2 Corinthians, bakit sila nagbigay sa Jerusalem? Anong meron doon? Yung pala, merong famine. So, tandaan na kaya natin inaaral ang buhay ni Pablo because gusto natin na kung babasahin natin ang New Testament, especially ang mga sulat ni Pablo, alam natin yung background. Alam natin ano yung reason kung bakit sinulat to. Tandaan niyo po, the proper way to study or read the Bible is we need to know why the writer wrote it and what's the reason why he wrote it, or what's the background, what's the context of that. Kasi and that's the proper way in handling the Bible. And one of the way para ma-achieve natin yun ay malaman natin yung buhay ni Pablo. So, yun po. Any question? Do you have any question po? Next week po, i-continue natin. Acts, pabalik po siya. There are many things that happen there. And we're going to see that next week. Meron po ba kayong question? Before we close, any question? So, kung wala na po, tayo pong lahat ay manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa amin po natapos na Sunday School. Salamat Panginoon sa buhay po ni Pablo. Salamat Ama sa truths na amin nakita about giving, how you love cheerful giving. Salamat din Panginoon sa mga prinsipyo na amin pong nakita. We pray na kami ay mag-guide ng mga katotohanan nito, and we pray na kayo po ang aming maitaas at maluwalhati. Pinupuri namin kayo at tinasasalamatan sa ngalan po ng aming Panginoong Kristo. Amen. So meron po tayong 10 minutes to 12 minutes break before ang ating morning worship.
You give, I give it to Bambi. I will give you.